Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang gabi po. Kumusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo. Okay? Greetings muna tayo sa mga malugod na taga-subaybay natin dito sa ating programa sa Facebook. No? Si Albi Marie Suarez ang unang nanood natin ngayon. No? Pasalamat tayo dahil dumami yung mga followers natin at madami pa tayong ma-educate ngayon. No? So si Anita Tulod, magandang gabi kapatid. Si Marliza Laguna Famador, no, nanood sa atin. Si Joy Hansol Conyales, good evening Father, watching from Malaybalay City, Bukidnon, God bless. Si Marie Ani, no? Si Jim Lakwets, hello Father, panggabi. Si Juvie Balenya, si Kulango Nurse, hi Darwin, Father Darwin, good evening. Si Michelle Nilsakam, Odeykam, Odeyo Cab, no? Si Baluyo Isabelita, no? From Samnikal, no? Si Nol Maro, okay. Si Din Margo Manit, mayong gabi Father. Si PCP, no, is watching. Si Sian Williams, hi Father. So maraming nood natin ngayon. Si Eros Celestra, hit ka no? Nakagaw na ako. Mag-live muna tayo mga kapatid, no? Si Lucita Roloma Laboca nanood sa atin. Si Juvie Valenia, maayong gabi Father, from Malaybalay Bukidnon. Si Joel Cans, good evening Father. Si Riza Unai is watching. Si Pili Ozimar Hungoy, no, maayong gabi Father. Si The Woman's Humawan Kayungkong, watching from Kambag sa Larena, Sikihor, no? Kumusta itong mga igsuon sa Sikihor? Nakabisita na tayo dyan at sa mga kasama nating pari, no? At salamat tayo natapos na yung ating ating retreat, no? At salamat din tayo sa Panginoon na binibigyan tayo ngayon ng magandang panahon. Despite sa mga negative na mga pangyayari sa buhay mga kapatid, patuloy tayo na mag-share sa inyo. Alam nyo ba mga kapatid, pasalamat muna tayo sa unang star senders. First honor, Sister Gladys Antilan Pinili Simporio. Salamat Sister Gladys. At magandang gabi Father from Davao. Okay lang ba? Online? Yes, okay lang po. As long as yung nagtuturo sa inyo may degree po. So, hindi ko alam kung makapasok ba ako sa meeting dahil yung ginagamit nila ay Google Meet or Google Meet.
No, salamat din tayo ni Sister Army Parahis. Nagpadala ng 100 stars. Salamat po. So, may isi-share ako sa ano ko. Hindi na sila nag-chat sa atin, no? Okay. Okay. Itong isi-share ko sa inyo, ito po yung karanasan ni Father Sikia, mga kapatid. Spiritual warfare muna tayo din. Itong mga aklat ko ay naiwan ko dito, mga kapatid. Pero sisikapin natin na everyday may reflection tayo galing sa isang banal, no? Everyday. Sa first reading, sa second reading, atin yang isi-share sa inyo, mga kapatid. Pero ngayon, patungkol tayo sa oppression, mga kapatid. Sa emotion, example sa ating emotion, mga kapatid. The devil knows that due to our fallen nature, alam ng demonyo yan, yung concupiscence, we are particularly vulnerable with regard to this faculty. In temptation, he can arrange circumstances wherein the emotions are agitated and aroused so that man is tempted to act against his better judgment. No? So, pwede tayo atatakihin niya through emotion. Hindi tayo makatanggi nito. So, anong gagawin natin? Let us continue to discern, to pray, and to reflect, mga kapatid. I know of cases in our office wherein the person seeking to follow the Lord more faithfully is suddenly bombarded with negativity from the people around him. So, kung pupunta sa office, mga kapatid, full of realization. No? So, pabalik niya dun sa mga tao na nakapaligid sa kanya, doon, gagamitin ng demonyo yung mga tao sa paligid natin. From people coming from his own home. So, his co-workers in the workplace. This is a reality I have seen. The devil can influence those around us to emotionally harass us. When he sees what we are seriously striving to become holy. Of course, this means that the people he uses are used to certain weaknesses, which he has taken advantage of. And usually these people are unaware that they are being used this way by the evil one to harass others. No, pwede yung ating mga misconception, mga harsh judgment, gagamitin ng demonyo yan to harass us emotionally. No? Saint Maximus the Confessor, sabi niya, the demons either tempt us themselves or incite against us people who have no fear of God. So, pwede yung mga walang pananampalataya sa Panginoon gagamitin to against us, to oppose us. So, when a person opens certain doorways in his life, the attacks of the devil can move from the ordinary attack of temptation to extraordinary attack, which is oppression. And the more doorways are open wider, the greater power the devil has of oppressing the person. He begins to have a more direct control over the emotions, and it can make a person feel certain negative emotions, even without any triggering event on the part of the person. So dahil dito, mga kapatid, pwede tayong kukontrolin ng ating kaaway, yung ating emotion, mga kapatid. So kailangan natin na magdasal, mataimtim na pagdadasal, mga kapatid. Bakit?
he begins to have a more direct control over the emotions. And he can make a person feel certain negative emotions even without any triggering event on the part of the person. Bigla ka na lang walang pag-asa. Bigla lang ang negative yung emotion mo. Bigla ka na lang mawala ng direksyon sa buhay. Bigla ka na lang mawala sa direction mo. He can also easily cause a person to shift from one emotion to another, which we see in emotional mood swings. Pabago-bago yung ating behavior. Based on the many cases in the office, we can conclude that the devil has power over anything that is material, and he is able to manipulate the chemicals in the body to produce a certain emotional reaction. The three negative emotions that are usually encountered with the oppressed as well as the possessed are deep sadness. Ito yung ma-experience nila. Deep sadness or depression, intense anger or hatred or fear and agitation. I've seen many manifestations of this. For instance, during interviews, an oppressed or a possessed person suddenly feels like strangling or hurting me for no reason at all. So, mayroong mga pasyente na pupunta sa office last 2 weeks ago. 2 weeks ago, mga kapatid, may from Mindanao, mga kapatid, pumunta dito, bigla lang nagagalit sa akin. Dahil, siya nang isunod na exercise ko. Without valid reason, mga kapatid. Itong sinasabi ni Father Sikia, ay literally na-experience ko na din ito. When I schedule persons for a session of prayers, they come usually high in spirits. But upon entering the office, they experience palpitations and fear. Bigla na lang, masama yung kutob nila at magpalpitate yung kanilang puso, mga kapatid. Na-experience ko na din ito. Yung isang babae from Mindanao, mga kapatid, alam nyo, nagbibigay pa ako ng talk sa mga tao. Tumayo. Sinabihan ako, ikaw, Darwin, ang gusto kong haharapin. Galit na galit. Ikaw talaga ang gusto kong haharapin. Hindi yung mga kasamahan mo, ikaw, nagagalit. And then, alam nyo, before siya nagalit sa akin, siya pa ang sumasalubong sa akin sa pagdating ko doon sa office. At nang pumasok na siya, galing sa pagsalubong ko, bigla lang na iba yung kanyang yung kanyang reaction, yung kanyang attitude, mga kapatid. Bigla lang magagalit without valid reason. Yan ang nangyari, mga kapatid. At patuloy pa natin siyang sinasamahan po. Right before the session of prayers, they suddenly feel a profound sadness, which leaves them perplexed. There are times that during the prayers, the person has to struggle with an urge to hit the exorcist. Susuntukin nila. Ako, madaming bisis na po. The devil can make the person experience what he himself is experiencing, from that of hatred and fear when confronted with a minister of the Lord, to sadness because he is about to be expelled. Bakit natatakot siya? He is about to be expelled. I remember a story I read about a former Satanist who before his conversion could detect from 10 hosts before him which was the consecrated one. He could identify the consecrated one because of the intense
hatred he would feel when the consecrated host was placed before him. So may tatlong host dyan. Isa dyan ay consecrated. Ma-identify niya. Ano ba yung consecrated host? O saan ba dyan ang consecrated host? Sa satanista. During the diagnosis and discernment, we should therefore continually check the state of the emotion of the client during the interviews, the perceptions, mood changes of anger. Yan, isa sa mga palatandaan namin mga kapatid. Well, nagpa-process kami sa biktima. Fear and sadness with no apparent cause, would point to a demonic cause. A last point I would like to emphasize is that persons with a lot of occult contamination, lalo na kapag meron kang occult contamination in the past, who are now about to make a religious vow or consecration, profession, may experience this type of mood swing, oppression amount to a week before they make their vows. Proper intervention will be needed. Proper intervention will be needed, or else the person may be led to think that he or she has no vocation. So marami sa atin yung mga religious, bago mag-religious vow, bigla lang aatakihin, no? Masasabihin na yun, wala talaga itong, kailangan ma-process siya. At ang deliverance, kahit si Father Marvin Maceda, mga kapatid, yung mga seminarista na papasok pa sa seminaryo, ipa-renounce niya yung mga occult practices niya ng mga batang yun para hindi sila maka-experience nito. Oppression sa imagination po. Okay? O sa emotion po ito. No? So, sunod nating tatalakayan yung oppression po ito through emotion. Sunod natin tatalakayan oppression through imagination. Okay? So, hindi ko ibibigay lahat dahil hindi nyo makuha lahat. No? Oppression, demonic oppression through emotion po ngayon. Okay? So, pasalamat ako sa mga star senders natin ngayon. Si A.G. Gava. Wow, nagpadala sa atin ng 100 stars. Salamat po. Si Rose Via Hidor, 99 stars. Salamat po. Si Michael Zetro, nagpadala ng 50 stars. Si Jocelyn Mundana Tilaon, lagi ito. God bless you, Father. Lagi ito nagpapadala. Nagpadala ng 50 stars. Si Jocelyn Makiling, nagpadala sa atin ng 100 stars. At si Sheila May Tengzon, nagpadala ng 100 stars. Si Lucia Tano Abduhan, good evening, Father, watching from Mango sa Tubig, Surigao, Zamboanga del Sur. Nakapunta tayo dyan, no? Padala siya sa atin ng 50 stars. Salamat po. At si Army Parajes, 150 stars. Salamat, kapatid. Sister Gladys Pinili Santilan, 100 stars. Si kapatid Siana, Angel Kwe, kadala 50 stars. Salamat po mga kapatid sa mga star senders natin sa live ngayon. Si Helen Tapion Vidal nanood sa atin. Si Margie Beldo Rosa, Father, good evening, Father Darwin. At si Luzel Brabante Mercado, nanood sa atin. Si Marcelito Malmis, nanood din sa atin. Si Rose Viajidor, good evening, Father, God bless. Si June Quizon Jr., mayong gabi ni mo, Father, God bless. Happy watching from Davao. Si Efradelia Batutay, nanood sa atin. Si Angelo Bisa Lagao, nanood din sa atin. Good evening, Father. I'm Knight of the Altar. Si Runa Nalungon. Si Ate Marife. Gabi, Father. Si Marife Dalapo. Si Limboy Henry Joseph. Si Glenn Luzon. Father, pa-shoutout sa kasamahan ko. Gisapeng
Bahin Asuncion, watching now. Salamat po. Si Evangeline Banico. Si Michael Lu agad. Father, when kayo pupunta Cebu, sana mag-update kayo sa schedule nyo if pupunta. Wala pa akong schedule, kapatid. Si Marianne. Si Maribel Limari Policelda. Dagukoy Bohol. Si Hilot Palaraw Taloy. Si Phil Tian Timi Nesral. Good evening, Father. Si Jocelyn De Ligos. Mayang gabi, Father. Si Maricel Lauronal. Nanood sa atin ngayon. Si Ruel Mansueto is watching. Si Jennifer Raboya. Good evening, Father. I'm watching from Davao City. Si Julieta Ibarreta. Father, good evening. I-pray mo ako na ako'y breast cancer. Go to the sacrament, kapatid, ha? Receive the confession. Receive also the anointing of the sick and receive the Holy Eucharist po. Kung kaya mo pa araw-araw po, receive it. And listen to the words of your doctor. Jocelyn Balones is watching. Si Fe Gibo Habonero nanood sa atin. So maraming salamat sa inyo, ha. Tatapusin natin at tuking malimot sa pagdasal sa banal na rosaryo, ha. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come. The will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight Maria, tatak sa FD with a humble heart po. God bless.